Hi po! Welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ito na naman po ang inyong Shina Sha Vlog. Ayan, sa content natin na ito, pag-uusapan natin yung mga naabandon ng mga YouTube channel. Kasi marami kasi ako nakikita sa YouTube na mga channel na matagal na. Yung iba, if I'm not mistaken, mga nasa 10 years na, naka 5 videos, and merong mga iba, may mga laman ng magagandang content. Yung iba nga, nagkakaroon na ng ads kasi may requirement naman kasi si YouTube na kahit hindi mo pa na-hit yung 1,000 subscribers, basta nag-upload ka lang ng mga videos, nagkakaroon siya ng ads. Napansin ko lang guys, kaya naisipan kong gawin ang content na ito dahil gusto ko po i-inspire yung mga small YouTuber na katulad ko na nag-abandon na ng kanilang mga YouTube channel. Sayang naman po kasi guys, sa mga nag-start na mag-vlog, ituloy-tuloy nyo lang kasi katulad ng sinabi ko, lahat naman ng bagay nagsisimula sa wala or sa maliit. Kasi kailangan po talaga meron kang perseverance in a way na matyaga kang mag-upload ng mga content dito sa YouTube. Hindi naman kaagad-agad kumikita. Siguro sa akin, masishare ko sa inyo, it takes years. Matagal akong kumita guys. Siguro mga nasa 1 year and a half ako bago nagkasweldo dito sa YouTube. Matagal talaga ang process kasi merong requirement sa YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. So kahit hindi mo naman ma-hit yung 1,000 subscribers guys, basta patuloy ka lang mag-upload ng mga YouTube videos, content, magkakaroon ka pa rin ng ads. Basta nakikita yung YouTube na updated ka palagi. Ngayon 2025, goal ko talaga na mag-upload sa aking YouTube channel. Kasi iniisip ko kung paano siya palaguin. Konti man ang nanonood, hindi naman masyadong 40, pinakamarami na nanonood sa akin is 60. Ayan, maximum na po yun. Unlike kung mag-upload ako ng content na maraming learning and informative. So, since na nagsishare lang naman tayo ng mga experience, meron din naman nanonood. Alam nyo ba na kapag meron kang 10 nanonood, meron ka nang kikitain doon. And take note, dollar po yung ating kikitain, hindi po peso. So, kung i-convert mo yon sa peso, malaking bagay na rin po yon. And then, sa pag-YouTube naman, para ka lang pong nag-iipon. Halimbawa, parang may alkansya. The more na nag-upload ka ng mga YouTube videos, the more na kumikita ka. Kasi, yun nga, savings po talaga siya. Hindi naman siya mabilis. Siguro, sa akin, pinakamatagal, 5 months bago ako susweldo. So, I suggest doon sa mga nag-abandon na ng kanilang YouTube channels, in my observation kung bakit sila nag-abandon na ng YouTube channel. Kasi, na-disappoint sila or nadismaya sila. Kasi, siguro nakita nila dun sa ibang mga influencer or mga vlogger na nagkakasahod na. Siguro yun po yung idea nila na kapag nag-YouTube ka or kapag nagpa-vlog ka, isasahod ka po agad. Hindi po ganun yun. Masasabi ko, yung mga influencer na yun, dumaan din po yun sa mga butas ng karayong bago sila umangat sa pagbablog or bago sila nag-success sa mundo ng pagbablog. Nagsimula din sila sa wala, nagsimula din sila sa maliit. So, lahat ng bagay nagsisimula po talaga sa wala. So, hindi naman po talaga kaagad-agad yun guys. Po kahit meron akong videos or content na marami ng views, pero ang sahod ko is nasa 5,000. Yun po yung pinaka-maximum ko po na sahod talaga kapag masipag po akong mag-upload, masipag po akong gumawa ng content. So, sahod po talaga. Pero hindi pa gano'n na katulad ng ibang influencer na marami ng views or kilala na sa mundo ng pagbablog. Meron na silang 8 digit. Siguro marireach ko pa yun matagal-tagal pa. Pero, hindi ko siya iniisip guys na ganun na kaya ako nag-vlog para yumaman. Kaya po ako nag-vlog dahil unang-una, gusto ko yung ginagawa ko. Pangalawa, makakatulong ako sa iba. And pangatlo, sa pamamagitan ng pagbablog, nag-i-stress relief po sa akin. Yung parang nakakatulong po sa akin sa pang-araw-araw, physically, mentally, and emotionally. Yun po yung na-experience ko sa mundo ng pagbablog. Ayan, so I suggest dun sa mga nag-abandon na ng kanilang YouTube channel, guys, i-recover nyo, tuloy-tuloy nyo, update nyo. Sayang naman. And then, kahit hindi kayo marunong mag-edit, basta wala namang violent yung inyong mga videos na pwedeng ma-demote yung inyong YouTube channel, tuloy nyo lang, upload nyo lang. Dati, nag-iisip ako ng content na focus lang dapat ako doon kasi meron po kasi tinatawag na YouTube algorithm na which is kung nag-focus ka lang doon sa isang content na yun or sa isang topic na yun, ipopromote ka ni YouTube. Pero totoo po talaga yun. Mga influencer na nag-focus lang doon sa content nila or mga small YouTuber na nag-focus din sa content nila, lumaki po kaagad yung kanilang YouTube channel. Pero sa akin naman,
Hindi talaga ako makapag-focus guys dahil unang-una may trabaho po ako, pangalawa nag-aaral po ako. So, hindi ako makapag-focus sa content na gusto ko talaga or doon lang ako mag-focus. Ang ginagawa ko po is, ayaw ko po talagang i-abandon tong YouTube channel na to. So, ang ginagawa ko, nag-upload ako ng mga videos na pwedeng puntahan at may learning, may informative yung topic. Like dito, sinishare ko sa inyo yung mga experience ko at makakatotohanan. Nagpo-focus sa aking content pero nag-update ako palagi sa YouTube. Like nag-upload ako araw-araw. Pero yung mga content ko, may learning naman po siya. Kaya nakikita na YouTube na updated ako palagi. Totoo po yung sinasabi nila na kapag nagpo-focus ka sa content mo is ipopromote ka talaga. Pero katulad nga ng sinasabi ko, ako po ay working student, nagtatrabaho po, and sobrang busy sa buhay. So, iba-iba po talaga ang content ko. But then, kapag siniswerte ka nga naman dito sa YouTube at yung topic mo is talagang informative and learning and entertaining of course, kahit hindi ka nagpo-focus doon sa topic mo or doon sa content mo na dapat doon ka lang, ipopromote niya rin po yun. Based on my experience po yun, makikinig po kayo sa akin. Yun po talaga ang pinaka na-experience ko as a small YouTuber. Kaya hanggang ngayon guys, kahit hindi ako nakapokus dito sa aking topic or hindi ako nakapokus dito sa aking content na gusto ko, meron pa rin talaga akong content na angat sa lahat. Take note ha, content na nagpapalaki ng aking YouTube channel na umaangat na siya sa subscribers, sa views, kahit pa konti-konti, hindi ako nasisiro talaga. So I suggest dun sa mga nag-abandon na ng mga YouTube channel nila, pwede nyo pong gayahin ang ginagawa ko na kahit hindi kayo mag-focus sa content nyo, basta meron kayong upload at nakikita ni YouTube na kayo ay updated sa YouTube channel nyo as long as wala kayong ginagawang violations, go for it. Kahit anong i-upload nyo, go for it. Meron at merong manonood sa inyo kahit dalawa, isa, tatlo. Ayan, huwag kayong ma-distract, huwag kayong ma-disappoint, huwag kayong mawala ng pag-asa. At tulad ng sinasabi ko, walang instant sa mundo, lahat halos pinaghihirapan. At kung positive lang lagi ang iniisip mo, positive thinking ka lang as a vlogger, kung positive thinking ka lang as a YouTube vlogger, meron at meron kang mararating katulad ko. Dati, nadidepress ako, nai-stress ako, nadidisappoint ako, nadidistract ako kung paano ko palalakihin tong YouTube channel ko. Pero, ginawa ko yung gusto ko, yung ginawa ko yung paggagawa ng video na may learning, entertaining, and informative. Ayun, nadidiscover yung channel ko kasi si YouTube na mismo ang nagpo-promote ng aking content na iyon. Ang mapapayo ko po sa mga nag-aabandona ng kanilang YouTube channel, balikan nyo po ito at huwag nyo po itong sayangin. Bigyan nyo po ng chance yung sarili nyo na patunayan na kaya nyo mag-vlog, kaya nyo umangat, at kaya nyo maggawa ng content na pwedeng merong learning, entertaining, and informative. Ayan, so sa mga YouTube vlogger na katulad ko, hindi na nyo kailangang bumili ng magagandang camera guys. Basta marunong kayong mag-edit, install lang kayo ng editing app, madaling-madali na lang yun. At may cellphone kayo na may magandang camera or kahit hindi magandang camera, basta marunong kayong mag-edit. Basta i-upload nyo lang at matuto kayong magsalita na may confident, okay na yun. Yun po yung experience ko guys. So sana meron na naman kayong natutunan sa aking pagbablog ngayon. Naniniwala ako na kung hindi tayo mag-grow today, I'm sure 10 years from now, 5 years from now, mag-grow tayo. Basta, naniniwala ako sa kasabihan na kung kaya mong mabuhay today, I'm sure kaya mo ring mabuhay tomorrow. Maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Naway nakatulong sa inyo to guys. And please don't forget to subscribe. At i-hit nyo na rin yung notification bell ha, para updated kayo sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you guys and God bless. Ingat palagi.